So, today, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng pera ng zero capital. Yes, legit yan, zero capital, dahil dyan ako nagsimula. Way back 2020. So, bago yan, ako pala si Bibet. Mga boss, ako si Bibet. Entrepreneur ako mula 2020 at nagsimula akong magbenta ng sapatos online, and after that 6 months pa bago ako kumita. So until now, nagbebenta pa rin ako. And now, ngayon nga, paano magbenta ng walang kapital? Simple lang mga boss. Unang-una, pumili ka ng produkto na gustong-gusto mo talaga. Ako kasi gustong-gusto ko talaga yung sapatos mula high school pa ako. Talagang sapatos talaga yung gusto ko. Tapos noon, kahit wala akong pambili, talagang, grabe ang ganda ng mga pang basketball shoes, iba't ibang sapatos, pag basketball or either mga pambabae man dyan, talagang nagagandahan talaga ako. So, yung ginawa ko, una, 2020, OFW ako dito sa Hong Kong, ang ginawa ko, nagbenta ako ng sapatos. 6 months pa bago may bumili sa akin. So, yun ang unang profit ko. 11. Imagine, 6 months ako bago nagka-profit. So, dito kasi sa pagbebenta kasi online, dapat kasi dito tiyaga eh. Kasi yung unang post mo, walang bibili nun. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, wala nun. Umaabot ng ilang buwan, wala ka talagang kita. So, to the point na, kapag hindi mo gusto yung binibenta mo, sabi mo, ayoko na, parang wala naman dito kita. Parang nagsasayang ako ng oras. Boss, hindi ganun. Kaya dapat, pag nagbebenta ka, piliin mo yung bagay na gusto mo. Kasi, while nagtatrabaho ka, nai-enjoy mo. So, ako, nai-enjoy ko talaga yung nagpo-post ng sapatos. So, kahit walang bumili, okay lang. Basta magpo-post ako each and every day. So, umabot ako ng 6 na buwan bago ako kumita. So, yun. Kailangan commitment, yung determination mo talaga na magpo-post ka. Kasi yun talaga ang goal mo eh, kumita. At the same time, nag-enjoy ka, makita na yung iba't ibang design shoes, iba't ibang design ng mga shoes, to the point na-memorize ko na yung mga mga design ng mga sapatos, yung mga ano nila, yung mga baguhan at sa mga luma niya sa mga pang-basketball at saka sa casual. So, yun. Una, piliin mo yung produkto na gustong-gusto mo. Pangalawa, maghanap ka ng supplier. May Facebook ka, di ba? So, maghanap ka ng supplier. Ang supplier, kahit saan makikita mo yan. Maghanap ka ng supplier. Pang-connect-connect mo lang yung mga supplier doon. Tapos, mag-message ka sa kanila. Boss, pwede ba ako mag-reseller sa inyo? Dapat kasi, magkaroon kayo ng communication doon eh. Pag ang mga supplier kasi, hindi sila nagbibigay ng reseller price kung wala kayo talaga, hindi kayo nagpaalam. Ang bibigay talaga niya sa inyo is retail. So, pag reseller ka niya, maano yun, mas mura kasi, mas mura siya ng 100 to 200 pesos. So, ganon. So, kailangan mo makipag-communicate sa supplier. Ang supplier kasi, kumukuha kasi sila ng bultuhan. Hindi kasi sila kumuha ng isa-isa, kundi bulto-bulto yan. Sako-sako, box-box, truck-truck. So, ganun sila. Tapos yan from supplier, dispose nila sa mga reseller na. So, may mga direct din na kumukuha sa kanila. And usually, naghahanap talaga sila ng mga reseller para tulong din nila yon, tulong. So, yon, unang produkto na gustong-gusto mo para hindi ka pa mapagod. Pangalawa is maghanap ka ng mga supplier. Supplier, kailangan alam mo yung difference ng supplier at saka reseller. Ang reseller kasi, pag nag-reseller ka pa ulit, mas mataas na yung presyo mo. Tapos, hindi ka pa makakapagpatong na mataas. So, kailangan talaga supplier, yung may mga warehouse, yung um, may mga bodega. Yun, mag-reseller sa kanila. Is pangatlo is i-post mo siya sa different social media platform. Either Facebook, TikTok, Instagram, kahit saan na pwede mo makapag-post. Ang pagbebenta kasi mga boss, ganito yun eh. Una na pagbenta mo, hindi ka talaga nagbebenta ng produkto, kundi nagbebenta ka ng yung sarili mo, minamarket mo yung sarili mo. Ang tao kasi ganito yan. Ang tao, bibili yan sa'yo, hindi dahil
gusto nila produkto, kundi bibili yan, ito ba, mapagkakatiwalaan ko ba 'to? Kasi 'pag online, online process kasi lahat, online kasi ako, so dropshipping ang ginagawa ko. Ang tao, bibili yan sa'yo kung unang-una, 'pag nagbayad ba ako sigurado na may produkto ako na mare-receive. Pangalawa, yung produkto ba niya is, quality ba yan? Or pangatlo, 'pag paano kung nawala yan sa shipping, ano na lang, wala na rin? Wala wala rin ako matatanggap, parang balewala na lang? Hindi gano'n mga boss, kailangan, mapagkakatiwalaan ka at pangalawa, dapat quality yung service at pangatlo, dapat may concern tayo sa mga customer natin. Customer yan, Once kasi ang customer nagtiwala na, babalik at babalik talaga yan. At one more pa is kapag ang customer may tiwala sa'yo, ire-recommend ka niya libre doon sa makakakilala ka niya. So, ganun ang importante. Yung service mo dapat maayos, dapat may concern ka sa mga customer mo. Kasi ang sinasabi man na customers is always right. Oo, possible naman yun na tama mga customer, pero dapat may personal connection ka, may personal talaga na concern sa mga customer, ganun yun. So, kahit na malugian ka ng 500, 1,000, basta ma-please mo yung customer mo, ganun talaga ang patakaran talaga sa pagnenegosyo, Kailangan minsan malugi ka, pero dapat yung customer mo talaga, dapat maibigay mo yung satisfaction nila. For the sake, hindi naman to the point na kahit kasalanan ng customer mo is ikaw pa rin ang magbibigay. Hindi gano'n. Kasi paglabas kasi yan ng warehouse o bodega, paglabas yan sa shipping, ano yan, cargo mo na yan as a online seller. As an online seller, kailangan makarating yan, i-check mo from bodega, pag na-packing na, i-check mo, update. Boss, andito na, napack na, na-update na, okay, traveling na sa ganito, sa ganyan, parating na boss, ganyan. Ganyan mag-alaga sa mga customer. So mga boss, ang kailangan lang talaga sa pagnenegosyo, lalong-lalo na sa online, is tiyaga talaga. Tiyaga, commitment talaga, dedication talaga, at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi ka tatagal dito sa online na dropshipping ito kung hindi mo yun na-enjoy. At minsan, may mga pangyayari na parang tamad na tamad ka na magbenta. Ay, ano ba yan? Isang linggo na ako, wala pa rin akong kita. Tapos, isang araw, hindi parang isang araw, nag-book na yung si customer, tapos nag-atras, tapos, to the point pa na nangyari talaga sa akin is yung time ng pandemic, ilang parcel ko ang nawala talaga. Tapos, yung isang sapatos doon, nagkakahalaga pa ng 1,000, 2,000, tapos may shipping pa. So, madami akong lugi ng time na yon. Pero okay lang. Yun nga, di ba? Kailangan natin alagaan yung customer natin. Sa shipping naman talaga, wala talagang assurance yun. Minsan talaga nawawala. May mga shipping companies na hindi talaga magbabayad. So, sa ating mga seller, ang pumatong yung mga responsibility na yun na dapat bayaran. Kailangan ilabas mo talaga yun sa bulsa mo o sa wallet mo. Pero, ganyan talaga ang buhay ng negosyante, entrepreneur. Pero, ang catch naman doon is kapag nakuha mo na yung tiwala ng customer mo. Kasi pagdating ng panahon, pagdating ng ilang taon, sino ang aani niyan? Ikaw din naman na bilang seller. So, yun lang boss. Magsimula ng negosyo na zero ang puhunan. Una, magbenta ka ng mga bagay na gustong-gusto mo talaga. Pangalawa, maghanap ka ng mga supplier na malalaki. At ikaw na bahala yun sa mga markup mo. Pangatlo is ilagay mo sa mga social media platform. At isang importante pala, payment first. Payment first sa mga, lalo na sa mga taong hindi mo kilala, mag-payment first ka. Pero sa mga taong kilala mo na, yun, nasa iyo na kung produkto muna, tapos bago sila magbayad. Tapos, at times goes on, ma-figure out mo na kung anong mas makabubuti at mas mga bagay na makapag-profit ka pa. So, yun mga boss, happy selling, and
gusto ko isama kayo sa journey ko from the time na nagsimula ako sa walang-wala. Ngayon, nakuha ko na rin yung tiwala ng tao. So, yun mga boss. At lagi nyo naisipin na hindi kapital ang di dapat malaki ang kapital sa pagsisimula ng negosyo. Nasa ano yan? Nasa determination at execution. Wala yang isip-isip mo at idea mo kung hindi ka marunong mag-execute. So, yun lang mga boss. This is the first day, first video of 100. So, that's all. And thank you for watching. Bye-bye. And this is Boss Bibet.